magagahin pag pila ka segundo para sa paggamit ko ang rebound technique. Okay, magbasa ko sa Hebrehanon 4:12, nagaingon, "The word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of thoughts and intents of the heart." Hebrews 4:12. "All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works." 2 Timothy 3:16-17. "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." 2 Timothy 2:15. Okay, mag-aampo ta. Our gracious Heavenly Father, we come to your holy presence tonight. We commit our lives unto you. We pray, Heavenly Father, that you will help us as we study your word. And we are praying, Heavenly Father, na ang matag-usa nga mag-apil karon, kining among pagabuhaton, dili mahimong kawang sa matag-usa. Bisa man sa among pagtuon sa gihapon, naga-produce kami of Christian way of life. I just pray, Heavenly Father, for everyone who are here. I pray, Heavenly Father, that the teaching ministry of God, the Holy Spirit, will empower and will teach each and every one of us. Even me, as the mouthpiece of this activity, I recognize sa akong pagkalimitado and I really need your help. And thank you so much for the ministry of the Holy Spirit, the teaching ministry of the Holy Spirit, bisan man sa akong kinabuhi. Akong ginatugyan kining tanan nga kanimo, my purpose, Heavenly Father, that your name will really be magnified, be glorified, even in this activity. This I ask in the most precious name of Jesus, our Lord and our Savior. Amen. Okay, mayong gabi sa tanan. Yes, kay Pastor Gister Andoy, kay Pastor Brendo Limuran, kay Brad Rodel, kay Igsoong Ham o Aliha Pandulo, bisa man kay Pastor Jong Amora, and Pastor Boyet Doronela. Ganin ang buntag, nahuman na to ang pila ka pages, 14 pages sa The Slaves Market of Sin. Mauna kini siyang ikatulong libro nga akong pagatunan. Nahuman na kita sa The Plan of God, nahuman na kita sa The Trinity, and in fact, ang uban kaninyo siguro humanaw sa bukanser sa The Trinity. So welcome na usab diri sa Slaves Market of Sin. Nag-discuss kini siya may tungod sa katawhan na naulipon kita diha sa merkado sa sala. O dili gid kita maka-iskapo na ini, no? So nahuman kita ganina sa money will not buy redemption. O diri na kita karon sa ritual reveals the reality of redemption. Okay, atong nakita ganina sa pagkaulipon na ay mga klase sa pagkaulipon kaganina nga diin ang mga Hudiyo wala gyud sila makalingkawas, especially sa adlaw nga Sabado. Grabe ang ilang pagkaulipon sa adlaw nga Sabado. O gani para sa ilaha wala gyud trabaho nga magapanghitabo sa adlaw nga Sabado.
pagsugod sa pagkilom-kilom sa Bernis sa hapon, pagtukma sa alas 6 niya na para sila Saturday na sila. Kaya mo na ang kalendar sa mga Jewish. O atong nakita dito ang ilang pagkaulipon nga wala gid sila trabaho nga pagabuhaton. Isa man ang ilang kabayo nga dunay karga sa ilang buko-buko. Wala sila katungod nga panaog sa maong karga kung iabot na sa adlaw ng Sabado. Kung nagbiyahe panalitan sila, yan ay karga ng ilang kabayo, wala sila rason sa pag habwa sa ilang mga karga diha sa kabayo. Bisan man nga bugat kay kanang karga sa kabayo, nagpabilin ka na siyang buko-buko, hangtod nga mulipas ang gitawag niya ng adlaw ng Sabado. Mao ka na ang ilang pagkaulipon. Kung ato na sila yung mga tangki nga nabuslot, sa adlaw ng Sabado, dili sila pwede nga mag-tapak niya na, bulit niya na, kaya bawal gihapon ka na nga ito kanila. Bisan pa kung sa kabililhon o precious na mga ilimnon ang anak sa ilahang tangki, wala gid sila ikatungod sa pagbulit niya na siyang pagmahurot og awas ang mga bino. No? O kung aduna may usa ka tawo sa ilahang madunggaban sa adlaw nga Sabado, dili gihapon nila pagatabangan ka na sila, dili nila ihatod sa ospital, kay adlaw ligi nga Sabado. Bisan pa og mamatay ka na siya nga mahutdan og dugo, tungod kay naulipon sila sa balaod. Kumo ka ng mga balaod o atong nakita kining slaves market of sin, mao kini siya ang kahimtang usab nato nga mga katawhan, no? Naulipon usab kita sa merkado sa sala. Ug nga dili usab kita maka-eskapo niini. Apan salamat nga ang Dios adunay pamaagi sa kadako sa iyang grasya, siya nanaog diri sa kalibutan ug nagpalansang sa cross ug gipayran niya ang tanan natong sala. Busa ang sala karon dili na mo'y babag sa atong pagsunod ug balik ngadto sa Dios. Kadang kita motuo kang Kristo Jesus nga atong Ginoo manluluwas, nan kita makabalik na sa atong panagrelasyon ngadto sa Dios. Ug nga dili na kita maulipon sa sala, kaya ang usa ka tawo nga anaa kang Kristo Jesus, mahimo naman siya nga magsugod sa pagkaulipon sa pagkamataron. So magkinabuhi na siya sa pagkamataron. So, dinhi na kita karon sa ritual reveals the reality of redemption. Now, the Jews who received this epistle understood explicitly the analogy Peter made between Jesus Christ and the outwardly perfect sacrificial lamb used in the Levitical offerings. This lamb was innocent and did not deserve to die. Yet, in accordance with Old Testament ritual, die it must. Kinahanglan yun mamatay ang usa ka lating karnero. So, mo kini ang ilahang ritual nga ginabuhat sa dihang nga si Jesus Christ, wala pang malansang dito sa cross. Ginabuhat kini nila o samtang nagasulat si Pedro nini at nakita, nagabuhat siya nini nga analogy nga klaro kayo nga ang gibuhat sa mga Hudeyo usa ka gitawag na tog analogy sa kinabuhi ni Jesus Christ. Nga diin ang lating karnero, inosente siya. Ang lating karnero, inosente siya, wala siya sala, apan ginaihaw siya. Ingon nga sacrificial lamb para sa mga sala sa katawhan. So walay sala ang usa ka karnero, no? Ang usa ka nating karnero wala siya sala. Pero ginaihaw siya as a sacrificial lamb.
Ug mao kana usab ang nahitabo kay Jesus Christ. Si Jesus Christ mo ang perfect Lamb of God. Siya ang perpektong halad sa Dios. Na wala siya sala, inosente siya. Yet nagsuffer siya sa cross, gidansang siya sa cross, ug namatay siya sa cross, ingon nga bayad sa tanan natong sala. So, mo kini siya ang analogy, no? Analogy kini siya sa lamb sacrifice sa Old Testament time. Nga di nagahisgot na tungod sa perfect lamb sacrifice nga mo si Jesus Christ. Jesus Christ is the perfect lamb sacrifice sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan. Kung busa karon sa tuwa, wala na ta nagasakripisyo og mga nating karnero, kay perfect naman, na human naman, gibuhat naman ni Jesus Christ ang perfect niya nga sakripisyo para kanatong tanan. Sa Leviticus 3 verse 2 nagaingon, and he shall lay his hands on the head, that means identification of his offering, and slay it in the doorway of the tent of meetings. And Aaron's sons, the priest, shall sprinkle the blood around on the altar. Actually, ingunanin mo ko ang ilang ginabuhat sa unang panahon, no? Sa dihang ang nating karnero, pag-ihaw na, ang ilang kamot, ibutang nila sa ulo sa nating karnero, o sa diha nga nagbuhat na sila sa mga ritual, ang sala sa usa ka tawo matransfer sa nating karnero. Ug mo kana siya ang analogy nga atong kinabuhi usab si Jesus Christ gilansang sa cross. Ug sa diyang nalansang na siya sa cross, ang atong tanang sala bali gitungtong diha kang Kristo Jesus. Gipasangil diha kang Kristo Jesus. Ug sa pagpasangil diha kang Kristo Jesus, human sa 3 ka oras, nabayran niya ang tanan natong sala. Sama gyapon sa Leviticus 3 nga mo ilang ginabuhat. So and he, the offerer, shall lay his hands on the head. That means identification of his offering, and slay it on the doorway of the tent of meeting, so sa tabernacle. And Aaron's sons, the priest, shall sprinkle the blood around and on the altar. So, yan ang sprinkle, no? Ni Aaron. Ug sama siya mga kanakan, mga kaliwatan. So by placing his hand on the head of the lamb, the one who brought the sacrifice symbolically transferred his sins to the lamb. Muna akong i-explain kanina. As the offerer killed the lamb and the priest collected and sprinkled the blood, people observed and learned the doctrine of redemption. So muna ilang pamagi sa redemption. So dahil matay sila karnero, then ang usa ka tawo nga adunay sala nga nag-offer sa iyang nating karnero, ibutang niya ang iyang tuong kamot diya sa ulo sa karnero, and then ang iyang sala wala napasaylo na, matransfer na dito sa lamb nga gina-sacrifice. Ug sa lain pagkabahin usab nini, katong sa mercy seat sa Ark of the Covenant, i-sprinkle nila ang dugo dito sa Ark of the Covenant sa mercy seat. Ug sa dihang natabunan na ang mercy seat, nagpasabot nga ang mga sala sa mga Hudiyo napala na usab, natabunan na usab. So the sacrifice foreshadowed and illustrated Christ's future atonement for sins. So mo gini siya, no? Ang sakripisyo foreshadowed, murag kini siya usa kini siya ka anino or naghulagway mahitungod sa umalabot nga Kristo nga mao'y katumanan sa kabayaran sa tanang mga sala. The blood of the lamb represent the price Christ would pay for our redemptions from the slave market of sin. So all things are cleansed with blood, and without shedding of blood, there is no forgiveness. So muna, kung wala gyud shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Ug mo na nga sa ilahang panahon sa Old Testament time, nag-shed gyud sila og blood sa mga animals.
Kaya without shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Pero kini siya, gitawag kini siya shadow Christology. Anino kini siya sa umalabot nga Kristo nga siya ang perfect nga halad. So, mo ka na, no? Ang sa ritual reveals the reality of redemption o padayon kita. So this ritual reveals an important principle. Kini nga ritual reveals an important principle. Doon na kini siya mga importante kay nga mga prinsipyo. The work of Christ kadali no kay gamay nga lay kini siya, no? Sorry, kadali. This ritual reveals an important principle. The work of Christ on the cross is revealed in every age. Titus 2:11. The sacrifice of the lamb was a significant visual aid since the Messiah had not yet come. So, kini siya naghulagway gay kini siya usa ka nindot nga talan-awon kini siya nga adunay pagtulunan mahitungod sa tinuod nga umalabot nga Mesiyas. So since the Messiah had not yet come, the lamb represented the Savior. Samtang wala pa si Jesus Christ moabot, katong lamb nila mga nating karnero mo to ilang ginaihaw o represent kadto siya sa umalabot nga perfect nga lamb nga mo Jesus Christ. Mo nang si John the Baptist nagaingon siya sa Book of John, the Lamb of God who takes away the sins of the world, no? So Jesus Christ mo ang perfect Lamb of God. Just as the innocent lamb bore sin symbolically, kaya ang usa ka nating karnero, inosente man gina sila, no? Mga hayop na sila nga wa gibuhat nga sala, pero sila ang ipangpatay. So just as the innocent lamb bore sin symbolically, so the Lamb of God would one day pay the redemption price for all sins by his death. Kasama usab na paagi si Jesus Christ nga inosente sama sa usa ka karnero, nating karnero nga inosente ginahalad para sa sala. Si Jesus Christ usab nga inosente gihalad siya ingon nga lamb sacrifice of God para sa tanang kasalanan sa katawhan sa kalibutan. Ug mo ning gingon sa Isaiah 53:7-11. Atong pagbabasa na. Isaiah 53:7-11. Isaiah 53, then verse 7-11. Siya gidaog-daog, apan sa diha nga siya gisakit, wala niya bukha ang iyang baba, ingon sa usa ka nating karnero, nga ginadala ngadto sa ihawan, ug ingon sa usa ka karnero, nga naamang sa tubangan sa iyang mga manggugunting. Mausab, wala niya bukha ang iyang baba. Pinagi sa pagdaog-daog, sa paghukom, siya gikuha. Ug matungod sa iyang kaliwatan, kinsa ba ang anak kanila nga nagpalandong nga siya giputol gikan sa yuta sa mga buhi tungod sa kalapasan sa akong katawhan, kang kinsa angay ang hampak. Verse 9, ug gibuhat nila ang ilang lubnganan uban sa dautan ug ang iyang kamatayon uban sa mga dato.
ngani siya wala makabuhat o pagpanlupig ni dihay limbong sa iyang baba. Apan nahimutan ni Jehova ang pagsamad kaniya, iya nga gisakit siya kung ikaw muhimo sa iyang kalag nga usa ka halag alang sa sala. Siya makakita sa iyang kaliwat, siya mopahulagway sa iyang mga adlaw, ug ang kahimutan ni Jehova natubo sa iyang kamot. Siya makakita gikan sa kasakit sa iyang kalag, ug matagbaw pinagi sa kahibalo sa iyang kaugalingon. Ang akong alagad nga matarong magapamatarong sa daghan, ug siya ang mupasaan sa ila ng mga kasalanan. So morning gibuhat ni Jesus Christ, no? Iyahang gipasaan ang tanan natong mga kasalanan dito sa cross. So Jesus Christ was the innocent lamb sacrifice. Siya ang gitawag nato inosente, walay sala nga sakripisyo sa Dios alang sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan. So katong gibuhat sa Old Testament time, shadow Christology lang to. Samtang wala pa moabot si Jesus Christ, nagatuo sila nga adunay kami nga Mesiyas nga iyang ihalad ang iyang kinabuhi dito sa cross. So mawgid ka na ang nakaluwas na to. Mao ka na ang grasya sa Dios. So the purchase price was not his literal blood. Timan na nato kinino? The purchase price was not his literal blood. Why? Ngayon dili man ang iyahang literal nga dugo. For he did not bleed to death on the cross. Wala man siya namatay tungod kay nahukdag dugo dito sa cross. Nor was it his physical death. Ngayon dili man yung physical ang kamatayon. Since he finished the work of salvation before he died physically, sa John 19:30. So wala pa si mamatay, nahuman na niya ang iyang trabaho. Niyon siya, it is finished. Finished time. So buti pa sabot ang iyang physical ang kamatayon, dili mo kabayaran sa atong mga sala. Kaya nga naman, nahuman naman niya ang iyang trabaho, wala pa si mamatay. The purchase price of salvation was the blood of Jesus Christ, an analogy to his substitutionary spiritual death. Mawagday ka na siya. Ang blood of Jesus Christ, usa ka na ka-analogy sa gitawag na to substitutionary spiritual death. Nganong gitawag man kini siya substitutionary spiritual death? Tungod kay wala man gid siya makasala. Kita man ang nakasala. O busa, di-substitute lang siya. Nahimo siyang espirituhanong patay, buti pa sabot na separate siya from God the Father, tulod sa tulo ka oras, tungod sa gitawag na itong ang sala, anaa kaniya. Pero, dili to siya sa judiciary, dili to siya real nga sala. Dili real nga spiritual death. Lahi ang real spiritual death. Ang ato real ang atong spiritual death kung kita nagkasalaman. Ang kay Jesus Christ is substitutionary. So in his spiritual death, Christ was separated from and forsaken by the Father at the cross. Muna sa Psalms 22:1. Kung bisa man sa Mark 15:34. Nagbalog kita na ini nga si Jesus Christ ato nakita ang iyang spiritual death nag-hiskot may tungod sa iyang pagka-separate from the God the Father. Forsaken siya by God the Father at the cross. Nganuman, ang sala na niya o ang Diyos balaan. Busa ang Diyos nga mahan nga balaan ni separate. O gitawag na ito ka na siya spiritual death. Separation, no? And the word nga spiritual death is separation. Death means separation. So, muna na-separate siya from God the Father. Nakita po na siya sa Psalms 22:1, Mark 15:34. When He carried our sins, sa 1 Peter 2:24, no?
samtang iyang gipasan, gialsa, iyang giangkon ang tanan ng mga sala. So he bore our sins, no, on the cross. So his subsequent physical death marked the completion of his salvation work on the cross and was essential to his resurrection. So mo ni, importante kaning iyang gitawag natong kamatayon. Kaya ngiyang physical ng kamatayon, naghatag kini siya ilhanan nga natapos na niya ang iyang buhat sa kaluwasan. And then, gawas niya na on the cross was essential to his resurrection. There is no resurrection without death. Walay resurrection kung walay kamatayon. So kinahanglan gyud mamatay siya. Ug sadang ilubong siya sa tulo ka adlaw, nabanhaw siya, ug mao kana nga kita karon aduna kita ipaglaom nga bisan pa kung mamatay usab kita, pagabanhawon usab kita sa malabot nga mga adlaw. So mo na gitawag na itong good news, no? So the lamb had to be spotless. Ang nating karnero, kinahanglan gyud siya nga wala siya buling o mansa. So diyang maghalad sila sa nating karnero, ang nating karnero nga ilang ihalad o nating baka, ang ilang pagapilion gyud niya katong spotless, no? Katong walay mga buling, walay mansa. Or perfect, hingpit. Because in the analogy, it represented Jesus Christ who was in this. Kay nagrepresentar man kini siya ang nating karnero nga halad nila sa sala, nagrepresentar kay Jesus Christ nga diin siya usab walay sala. Busa mamili ito sila og mga nating karnero nga limpyo kayo, spotless, blameless, no? So the perfect lamb symbolically bore sins in the Old Testament ritual. In the New Testament, the precious blood of Christ becomes a technical term referring to the sacrifice of Christ for the sins of the entire human race. So kung maghisgot ganit ang precious blood of Christ, naghisgot ka na siya, nag-refer ka na siya sa sacrifice ni Jesus Christ alang sa tanang sala sa katawhan sa kalibutan. So the Lamb of God has redeemed or purchased. Tumo ka na siya, no? Ang Lamb of God, ang nating karnero, ang kordero sa Diyos, nagatubos ka na to, nagapalit ka na to, gikan sa paggagawas nun sa sala. Muna sa John 1:29. Jesus Christ has opened wide the doors of the slave market, but the volition of its slave must respond. Muna kinahanglan kita mag-respond to the release. So atong pagkabuhaton, human naman gibuhat sa Diyos ang pag-redeem o pagpalit na to dito sa cross, ang atong trabaho mo na lang ang pag-respond. So muna atong responsibility. Ug ang respond din na muna ang atong pag-believe sa grasya, pagtuo sa grasya. Slaves decide to live or to remain in the slave market. Ang usa ka ulipon, pwede siya nga mopili nga magpabilin siya or to remain in the slave market. Pwede siyang mopili na magpabilin sila. Nga ulipon gyapon sa merkado. Mao na ang ilaha sa panahon, no? Sila ang mga ulipon lamang po sila pagpili. Halimbawa, lokaton na sila sila choice code, no? Pwede siya magpabilin. So when any slave chooses to live by faith alone in Christ alone, he takes refuge in Him. Kumuni, sa dihang ang usa ka ulipon, kita kay ulipon man ta sa merkado sa sala, totally depraved man ta, helpless man ta, o naulipon man ta sa merkado sa sala. When any slave chooses to live by faith, kumuna niyo, magpili na kita, magpili na kita, numubiya kita sa pagkaulipon,
Faith alone in Christ alone. Muna ni nga itong gituuhan karon. Pagtuo lamang, diya kang Kristo Jesus lamang. Muna atong responsibility. Ang atong responsibility is faith alone in Christ alone. Unya ang grasya sa kaluwasan mo doon ng anak natin. So he takes refuge in him, no? Muning makabaton kita o refuge, kataguan, no? Yes, Ginoo. So the Lord redeems the soul of his servants, and none of those who take refuge in him will be condemned. So wala giusa, no? Katong mga katawhan nga nagaduol, nagahangyo nga diin makakita og kapasilungan kang Kristo Jesus. So atong nakita din ha, makakita gid sila og gitawag kapasilungan ug dili na sila magitawag nato makondem, no? So the Lord redeems the soul of his servants. Ina-redeem niya ang mga kalag sa iyang mga alagad. And none of those who take refuge in him will be condemned. There is no condemnation now. Psalms 34:22. Mura po sa Romans 8:1. There is now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Just remember, salvation is free, no? Salvation is free. Wala nimo gitrabahuan, wala nimo gibayaran, wala nimo gihaguan, ug walay trabaho nga imong nahimo para sa imong kaluwasan. Salvation is free. Hatag. Hatag, no? Kaluwasan. Redemption is free. Ang pagtubos, libre. The reason salvation is free is because someone else paid the price. Ang rason nga nga ang kaluwasan libre, tungod kananay usan niini nga mibayad sa bayronon. Someone had to pay. Mo kana si Jesus Christ. Libayaran na ni Jesus Christ ni. Busa nahimo nga ang salvation o ang redemption, libre jud. Mo lang nga dili na ta pwede nga maghunahuna pa ta nga naka-contribute dito sa kaluwasan. Wa gitay contribution sa kaluwasan. It is purely God's grace. Dito sa the open door. At some time in your life, you have relied on a system of perception called faith. No? Pagtuo. Siguro nagsalig ka na ini nga pamagi sa pagsabot, yung pagtuo. Or you may say, I am a rationalist. Or I am an empiricist. Pwede, ingunan yung pangunano, either rationalist ka or empiricist ka to see is to believe. No? Now, but you did not begin discovering the word through reason or experience. Tinod ka na. Wala gid nimo nasugdan pag-discovery ang kalibutan pinagi sa imong reasoning or bisan man sa imong mga experience, sa imong mga nakita, no? Sa imong mga nadungog, wala yun, no? So, you began as a child using faith as your basic system of perception. Sa bata pa kita, yes, nagsugod kita sa pagtuo, ingon nga atong basic na sistema sa pagpanabot. And then you will told the sky is blue. And then you believe that the sky is blue. You are also told that the grass is green. So you believe that the grass is green. Though there are grass which is yellow. No? Pero usually the grass is green. Itudloan kita nga ang iro, a dog was a dog. And a cat was a cat. Because someone identified them for you. So itudloan kita ang iro. Kung makita kita ang iro, hindi kita mo yung iring. No? Kung makikita tag iro, yung tag iro. Kaya nakailan na tang iro na siya, no? Maun sa mga klase, makailan kita sa iro. Kung makakita po tag iring, mayingon kita iring. Hindi po ta mayingon iro.
So, sumala sa atong nakita, atong gituuhan, o unsa ka na siya, based sa ato ang perception. Why? Because someone identified them for you. Adunay isa nga nagatudlo ni nga ni kanato. So, your teacher said, there is a land called England. Halimbawa, siguro sa world history kini siya. Kung kita world history, o ang atong teacher, mingon sa tuwa na nasod nga ginatawag na England. Yuta nga ginatawag na England. And then you had neither been there nor seen the country. Pareho sa tuwa, perti man atong tuo nga doon na England, pero nakakita ba tag England? Perti man atong tuo nga doon na Amerika, pero nakakita ba tag Amerika? Siguro karon sa mga picture, no? So you believe England existed because you trusted the authority and the veracity of your teacher. Muna nga nagkatuo kita nga na England, nagkatuo kita nga doon na Amerika, doon na Japan. Bisan ang tinuod niya na wala kita nakaadto, wala kita nakatanaw. Pero nagtuo ta. So you could have refused to believe here, but you did not. Pwede gusto ta nga di ka mo tuo. Pero ang imong gibuhat, wala ka ingon nga wala mo tuo. You accepted facts of faith. So this is the way everyone begins the learning process, since faith is the basic system of perception. Okay na siya, no? Faith is the basic system of perception. Sa kanang siya kapamagi sa pagpanabot. So by faith, we accept or reject what the Bible teaches. Pwede po, no? Pwede na ito nga pagadawaton o atong salikway ang Bible. By faith, we accept or reject that Christ purchased our freedom from the slave market of sin. That the shackles of sin have been broken. Sinodjud, napusasan kita sa sada bang? Kung naibalot kita na makalingkawas kita sa pusa sa sala, salihan kita, mupili, mudawat sa pag-purchase ni Jesus Christ sa atong kaluwasan, gikan sa pagkaulipon sa merkado sa sana. And that, the door to freedom is now open. So, pinagi na panahon na, ang putahan sa kagawasan, abri na. So, we can believe these facts based on the authority and veracity of the infallible Word of God. Ano itong facts? Ang pulong sa Diyos. Ang walay sayop na pulong sa Diyos. Ug busa nagatuo na kita niini. Nagatuo kita sa authority and veracity of the infallible Word of God. So even though Christ has opened the door, we may choose to exist in the slave market forever. So bisan tinuod kita, no, atong kita, even though Christ has opened the door, gabrihan naman gid Jesus Christ ang putahan. Anyone can enter man. We may choose to exist. Pwede ta nga mupili to exist in the slave market of sin forever. Pwede gyapon ta nga magpabilin ta nga ulipon sa merkado sa sala. So walking away from the slave market of sin takes an act of positive volition on our part. So kung gusto kita nga makapalayo kita sa pagkaulipon sa sala, kinahanglan magbuhat din kita og positibo nga pagpili sa ato ang parte. So muna itong responsibility. We live by our own decision. That is why the scripture says, believe. The scripture says, believe. Pagtuog yun, no? Salvation has been freely provided by Jesus Christ. Just remember, salvation has been provided by Jesus Christ. I-provide na rin ni Jesus Christ. Kung sala itong responsibility, believe.
our responsibility is to believe in the Savior. Believe on the finished work of Jesus Christ on the cross. And then salvation has been freely provided by Jesus Christ. Kung freely provided gani, hatag, wala kay gibuhat, walay halo sa imong abilidad, walay halo sa imong panghuna-una, kundi hatag sa Dios. Sa dihang gibuhat nimo ang imong responsibility, this is your responsibility to believe. And just remember nga dili ikaw ang nakaluwas sa imong kaugalingon, ang nakaluwas sa imong kaugalingon mo si Jesus Christ. Gihatag niya ang kaluwasan nga nakanimo sa dihang gibuhat nimo ang imong responsibility to believe. Kung sa imong pagtuo, nakakaplag ka sa kaluwasan. So, but we must accept it by faith alone. So, mao ka na nga aton yung pagadawaton ka na, pinagi sa atong pagtuo lamang. Kung mo ka nang gingon sa John 1:12, but as many as receive Him, to them, He give the right to become children of God. Even to those who believe in His name. John 1:12. So, but as many as receive Him, to them, He give the right to become children of God. Even to those who believe in His name. So, once ka mudawat ka, ay mo yung madawat ang grasya. Ang grasya, gitunol man sa imuha. Pagtunol sa grasya sa imuha, kung sala imo buhaton, imo lang dawaton. Dawaton lang nimo ang grasya. O diri usab sa John 10:9 nagingon, I am the door. If anyone enters through me, he shall be saved, and shall go in and out and find pastures. Si Jesus Christ po daw mo ang pultahan. Daghan kayo kakuan no. Gisgutan diri no. Tawag sa pultahan to diri. Nga po dyan ay portion sa Biblia nga siya ang buhing tubig. No? Ang giuhaw, inom sa buhing tubig. Hindi na gid pag-uhawon. Diri siya daw ang pultahan. I am the door. Siya ang pultahan. If anyone enters through me, kasi siya man ang pultahan, he shall be saved. Maluwas siya. Kasi musulod siya sa pultahan. Sa pultahan si Jesus Christ. And shall go in and out and find pastures. Mo gyapon niya iyang diskutan sa John 14:6 nga minsa, I am the way. So Jesus Christ mo ang dalan. And there is no other way to heaven. There is no other way for salvation. So Jesus Christ is the way. Almost the same as the door. And Jesus Christ is the truth. And Jesus Christ is the life. So, matupan sa John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but through me. So, daghang illustration din na si Jesus Christ, mo ang pultahan, mo ang dalan, mo ang kamatuoran, mo ang kinabuhi, mo ang buhing tubig. So, mo ang tinapay sa kinabuhi, the bread of life. So, daghang illustration niya nitong kay Jesus Christ. Now, suppose a man observes a group of people living in a slave market whose shackles have all been removed. Pananita lang niya, no? Adunay usa ka tawo. Suppose a man observes a group. Adunay usa ka tawo nga nagtanaw siya og mga grupo sa katawhan. Nga nagkinabuhi sila diya sa ulipon sa merkado sa sala, whose shackles have all been removed. Ngayon ang tanan nilang mga gapos, o tanan nilang mga pusas, gitanggal na. Nawala na. So he informs them, you are free. Libre ka na, gawas mo ka na. Dili na ka ulipon. Go. Then the answer, shackle us again. Gapusa ko pagbalik. Pusasi ko. No? We do not want to live
So they remain in chains, just as so many unbelievers continue to be locked in the chains of negative evolution. Daghan inguna na nga hitabo nga unta gawas no na sila kay nagtuo na sila kang Kristo Jesus. Pero sa gihapon, nag-isip pa sila nga ginapos pa gyapon sila o pinusasan pa gyapon sila sa kakaulikon sa sala. So dili sila gusto nga makalingkawas. Busa nagpabilin sila nga naulipon gyapon sa gitawag merkado sa sala. So sama usab sa daghan kay mga magtutuo nga nagpadayon sila sa pagkasirado diya sa gitawag nila negative volition. O busa nagyapon sila sa mao nga chains, no? Ang gitawag na to kadina sa pagkaulipon. Jesus Christ is the door to freedom from the slave market of sin. Wala na gilaing putahan pas kagawasan. Di man kita maka-eskapo sa ato ang pagkaulipon sa sala. But Jesus Christ is the door to freedom. Mahimot ang gawas nun, pinagi kang Kristo Jesus. From the slave market, pwede ka makalingkawas pagkaulipon sa sala. Mabitan ang sige itagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya sa atong pagtuon sa pulong sa Diyos, makalingkawas sa taninin. Once we see that open door, all you do is move out from slavery. Malo na itong pagkabuhaton. Nakita na natong putahan, and then, ang tanong natong pagkabuhaton is move out from slavery. Ayan na po paulipon pa. Frequently, there is confusion at this point. How many glowing testimonies have we heard by well-meaning but misguided Christians who wish to convey the experience of the moment of salvation? So, may mga testimony ngayon anino nga murag para atong paminawon, murag mindot kayong paminawon ng ilang experience kaluwasan. The testimony usually includes a dramatic episode. Ban, madrama kayo nga pagkasulti, no? The incident might be as follows. There, I was bailing out of my aircraft after being shut down by enemy ground fire. As the parachute opened my life, flashed before my eyes, I remembered the scripture my mother often quoted. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. Sa John 3:10. Siyempre, mo kiniyang gisir siyang mama. Kung sabihan nakita niya ang iyang aeroplano ng gisakyan, wala na, naguba na, naigo na. Magbusa, kinahanglan nga muambak siya, pinagi sa parachute. O, iyang hinumduman ang gisir siyang mama, nga mo ang John 3:10. He who believes in him is not judged. He who does not believe has been judged already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. I said, oh God, I am believing in Christ. Oh God, I am believing in Christ. As I floated toward the earth, samtang nagalutaw ka sa hangin, kung nagpaubos ka nga to sa yuta, nagsakay ka sa imong parachute, I felt saved and knew I would survive the order. Yes. Samtang nagapaubos ka sa imong parachute, naglutaw sa hangin, gibati nimo nga naluwas ka. Tungod kay hinumduman nimo ning gisir sa imong mama. John 3:18. I knew I would survive the ordeal. Nagtuo ka nga, makalabang lang yung kanini nga kapaitan. Kining imuhang kahimtang nanakasparasyot. So I had such great peace of mind. I felt so wonderful. Okay na ba ka na, no? Mga testimony, no? Another believer, hearing this glorious experience, might say, napuday nga nag-testimony, no? Now wait just a minute. I trusted Christ too. But I did not have such a spectacular experience.
So ang isa, iyang na-experience ang kahibulungan na paghitabo sa kinabuhi. Hindi na isa nga ningtuo pud kang Kristo Jesus pero wa niya na bati. I did not fail, wonderful. Wala. Kasi na batian. I had a hangover at the time and afterward I felt no better. I must not really be saved because I did not feel what he felt. Kung ano yung pagbati ko, no? Siguro di ko luwas kay wa man ako gibati, di man pareha ko usa nga ning bati nang gitsya nga luwas nang gitsya. And yet another believer may think, when I believe in Christ, I never had a rosy glow. Sa kunin ka magtotoo nga isa, I never had a rosy glow. Wa siya nakita nga masidlak nga silaw, no? Ikaw, sa imong pagtuo kang Jesus Christ, na ba ka nakita nga nindot kay nga silaw? I had no exciting experience. O, puti na kabatik experience. I was just sitting in church. Perhaps I am not really a Christian at all. Mapo niya pangunaw na, siguro dili ko Kristohanon kay pag may nga na ang mga panghitabo sa atuwa. Now, where does the Bible say that you must have a rosy glow, an emotional high, or a sensational experience to be saved? Asa ka makita ini sa Biblia na kinahanglan maka-experience ka na ining rosy glow, ka makita kayo nga mahayag nga siga, o ka bati kag emotional nga experience, o sensational experience nga niya na, pinagi niya na, murag magtuo ikaw nga luwas ka. So how you feel going through the door is unimportant. Now just remember, pag sunod nimo sa pultahan, dili importante o unsa imong gibati. How you feel going through the door or going through the way or going through the life is unimportant. Wala siya ug sa dula pa non-bearing siya. No? What is important is that you go through the door. Yeah. Ang pinaka-importante din nga miagi ka sa pultahan. No? Thrilling events are optional. Never mandatory. Kaya mga thrilling events, optional ni siya. Hindi ni siya mandatory. Now, focus on what Christ has done. So, morning dapat nimong masabtan. Dili ta dependent sa feelings, dili ta dependent sa tong experience, but focus ta, dapat nahibalo kita o kinsa ni si Kristo nga nagbuhat sa atong kaluwasan. Dali ha. So morning gisgutan na to, focus on what Christ has done. Dapat mo focus kita sa gibuhat ni Jesus Christ. Dili through experience, no? Dili through feelings. Dili pinagi sa mga testimony nga atong nadunggan. Kundi focus kita og unsa ang gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross. That is what counts. Mo kanay importante. Mo kanay bililhon. Christ picked up the tab at the cross. There is nothing left to do but accept His graciousness. So, wala nagigibilin pa ni Jesus Christ nga angay na itong pagabuhaton. Wala na tayo angay buhaton pa. Gawa si pagdawat. Hindi lang accept. Murag ibu. Ato lang iabri ang atong kamot nga na. Dagdawat sa kaluwasan. Grasya ang kaluwasan. Dili pwede nga ang puno na ito nga naluwas ta tungod kay maayo ta, naluwas ta tungod kay unsa ta, no? Kundi ang atuwa pagdawat ng gid sa kaluwasan ug ihatag sa Dios nga ni kanato through His graciousness. Now there is only one door
only one way to God, sa John 15:6. How we arrive at the door may differ, but we must all go through the door. Moagi kita sa putahan. We need to believe in the Lord Jesus Christ because He is the door. He is the way. We enter by faith alone in Jesus Christ. Muna, more gini atong responsibility. Our responsibility is faith alone in Christ. Faith to the object of grace. And who is the object of grace? Jesus Christ. Once you believe on the object of grace, you can receive the grace. So your responsibility is only faith, and then the grace of God will come to you. The grace of God will come to us. So how we feel afterward may depend on our health, our personality, our economic status, or any number of factors. Salvation, however, depends on only one factor. Kinilagyan, ang salvation depends on only one factor. Believe in the Lord Jesus, and you shall be saved. Acts 16:31. More gina, believe. Believe in the Lord Jesus Christ. Mutuo ka kang Ginoong Hesus. He is the object of our faith. The object of grace is the Lord Jesus Christ. Once mutuo kita sa object of grace, which is the Lord Jesus Christ, maluwas ta. Acts 16:31. Now, if we must feel wonderful or even different to be saved, then we would all need an emotional experience. But such is not the case. To depend on our emotions ignores the reality of Christ dying to free us. Kung ano yung may tabo. Kung magdepende ta sa atong emosyon, wala na nato masabti ang object, ang reality, ang buhat ni Jesus Christ. Ito sa cross na nagpakamatay siya, aron na kita malingkawas. Kabatong kita kagawasan. We can do nothing to gain our spiritual freedom. Wala tayong mabuhat binana to gain our spiritual freedom. Christ did it all. Balik ko na ko. Christ did it all. Wala gingo binaha nga, Christ did it 90%. Wala gisulti diya. Wala gisulti nga, Christ did 99%. Wala gisulti diya. Christ did it all. So pag yun nila, Christ did it all, nasa pa may imong idugang? Wala na. Wala na kay pagabuhaton pa, gawas pagdawat. Wala na. So if a person were to receive the freedom of eternal life through emotionalism, then salvation would be limited to only those who could generate an emotional experience. However, if salvation is unlimited, open to all, which it is, then receiving salvation is open to all. The key is faith. Maling yung pagtuo. Muna itong responsibility. Maling, sa pagtulunan pa ni John Calvin, makining kang Arminius, maling kita na dinig. Sa pagtulunan ni Arminius, makining ang responsibility sa tao. Faith. And then, sa pagtulunan ni John Calvin, grace of God. So, a position of every member of the human race, faith must have an object. Ang atong pagtuo, kinahanglan nga adunay object. Jesus Christ, faith in Christ is all one needs to go through the door to eternal life. Malangin din, no? Faith in Christ is all one needs to go through the door to eternal life. Okay, padayon na po ta. Examine this payment for sin called unlimited atonement. Mo basta unlimited atonement, mo yung gitawag na to, payment for sin. Bayad sa atong mga sala. Mo yung gitawag unlimited atonement. O bantayan nato ni siya kaya ang uban nini nagatudlo biya og limited atonement.
So, ang ilaha, para lang sa mga luwas, para lang sa mga pinili. Ato nagatuotang unlimited atonement tungod kay para ginisyo sa tanan, no? Para sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. So, a theological term, unlimited atonement, simply means that Christ died as a substitute for the sins of every person, past, present, and future. Amo nang unlimited atonement. Tanang tao gini, matag usa ka tao magtotoo man o dili magtotoo ato nakita gitawag kini siya og gibayaran ni Jesus Christ ning sadaa. Amo nang gitawag nitong unlimited atonement. Simply means that Christ died as a substitute for the sins of every person, past, present, and future. And Jesus Christ ang pagkamatay nini as substitute. Gitawag ni siya substitute spiritual death. So, kinahanglan masabtan nato ng substitute spiritual death. Tungod kay wa man siya makasala, gi-substitute lang siya. Kita man ang nakasala. So mo kining gisgutan dinhi sa 2 Corinthians 5:14-15, for the love of Christ controls us, having concluded this, that one died, that means as a substitute for all, therefore all died, and he died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. So muning nahitabo dito sa cross, sa diyang nagpakamatay si Jesus Christ, no? Sa diyang gilansang siya sa cross, sa diyang gibayaran niya ang tanan natong sala. Aron nga kita mabuhi. O nga dili na kita magkinabuhi sa atong kaugalingon, kundi di alang na kaniya. Nga di namatay o nabanhaw alang ka nato. Kumunin sa 2 Corinthians 5:14-15. Namely, that God was in Christ. God was in Christ, reconciling the world through himself, not counting their trespasses against them. Kumunin sa 2 Corinthians 5:19. That Christ died for all. Morning, unlimited gini siya, unlimited atonement. Dili lang kay pipila lang katao, kundi tanan. Christ died for all. Is declared twice in verse 14 and 15. In a moment of time, all the sins, tanan yung sala, all the sins of every person who ever lived were borne by Jesus Christ. He carried them in his own body. So, si Jesus Christ ang naghago nini, no? Iyag yung giantusan kini siya. O sa 1 Peter 2:24, and he himself bore that means carried our sins in his body on the cross, that we might die to sin and live to righteousness. Morning hitapos tuan that we might die to sin. Dili na taganahan magpasala. Bisan bilon makasala pa ta, pero dili na taganahan sa sala. Dili na tagusto sa sala. Pero makasala pagyapon ta. Pero at least wala na tayo gusto nga magpakasala. Gusto na tayo magkinabuhi nga makapahimo sa Diyos. Gusto na to nga magkinabuhi na tayo in fellowship with God. Kumuning hitabo, he himself bore our sins in his body on the cross, that we might die to sin. Mamatay na kita sa sala and live to righteousness. Magkinabuhi na kita sa pagkamatarong. Why? Because for by his wounds you were healed. 1 Peter 2:24. Pinagi sa mga samad ni Jesus Christ, kitang tanan
nangaayo, nangaulian ta. Ang gikan sa itong pagkaulipon sa sala, karon kabalo na ta magkinabuhi diya sa pagkamatarong, sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Now, do not focus on the sins of anyone else at this time. Think only of your own sins now. Kita magpasagabal sa ubang sala, no? So, hilig naman lang sa sala sa ubang, no? Wala mong ganito maka-deal, wala mong ganito na sumabantay ang atong kagalingang sala. Focus lang sa atong sala. So, what sins have you committed in the past? How many sins are you committing right now? What sins will you practice in the future? Can you recall your first sin? If you are honest with yourself, you must admit to countless sins with no end in sight. You may reflect, I have not committed that many sins. I am really a good person. Perhaps you do not recognize what constitutes sin. So, ganun mo ma-recognize ang kinatibukan sa sala. But that does not let you off the hook. The point is that every sin you will ever commit was born by Christ as He hung on the cross. So, muna yan, tanan na itong mga sala, no? Itungtong diha, no? Ihatag diha kang Chris Pesos. Samtang siya gibitay ina sa cross. So mo kaning sa Hebrews 12 to nagaingon, fixing our eyes on Jesus, the author and perfecter of faith, hope for the joy set before Him, endure the cross, despising the shame. Wala, bearing sins in Hebrews 12 to. Hebrews 12:2a. So you are the joy that was set before Christ. He personally paid for your sins. He did the same thing for a member of the human race. So 2 Peter 2:1 reveals that Christ even died for false teachers. Bisa mo sa mga false teachers, Christ died. Our Savior lifts no one out. Wala giusang gibiyaan niya, no? Kasi mo yung katong mga magkasasala kayong tao, wala to giapil sa pagpakamatay ni Jesus Christ. Dili na tinuod. Si Jesus Christ, iyang gibayran ang tanang sala sa cross. Munang unlimited atonement. The payment was complete. Ang pagbayad rito na dito sa cross. Wala na tayo dapat pang gitawag na ito pagkahimuon. Gawas na lamang sa pag-respond sa pagtuo. That is unlimited atonement. Gitawag na sa unlimited atonement. And He Himself is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for those of the whole world. Sa ito pa, Christian Toto sa ito pa, sa tanang gini siyang katawan. Ngunang unlimited atonement. Dili pwede itong limited atonement. Saan na ito ang mga bersikulo, hindi ka na nagtudlo sa bersikulo nga halang yun sa tanan. So we have fixed our hope on the living God, and that is Jesus Christ, who is the Savior of all men, especially of believers, no? Especially of believers, 1 Timothy 4, verse 10. Now, unlimited atonement has a direct application to the life of all who accept the payment of Jesus Christ. Balikunan ko, unlimited atonement has a direct application to the life of all who accept the payment of Jesus Christ. When we walk out the door of the slave market by faith alone in Christ alone, we no longer need to be enslaved to the sin nature.
Kung anong mahitabo sa tuwa. Sa diyang tinuod dita, nga nagatuo sa object na mo si Jesus Christ, faith alone in Christ alone. Adunay gyud kausaban nga mahitabo sa atong kinabuhi, we no longer need to be enslaved to the sin nature. Kumunang saan mag-testimony kasi mong kaugalingon nga nabagko na yung tununan, hindi kausaban na naginihitabo sa akong kinabuhi. Yes, kung kinahigibutang sa Diyos nga ni kanato. Sa una, control lang ito sa sin nature. Karon na natay Holy Spirit nga nagtuyo sa sulod nato. The second nature is the Holy Spirit. So the control of our life by the sin nature is defeated by the filling of the Holy Spirit sa Ephesians 5:18. So muna yung hitabo. Ang usa ka magtotoo nga naulipon niya sa iyang kinayang makasasala, sa takna nga nahibaluan na niya nga naa di ay pang counterfeit sa sin nature nga mao ang balang espiritu, ma-defeat na niya ang gitawag na tong sin nature. So, it demands knowledge, no? Mo nang importante ang pagkonsultong sa Dios. Kaya the more you understand the Word of God, especially the Holy Spirit and the filling ministry of the Holy Spirit, the more you will understand how to defeat the sin nature. Hindi na ka magpadala nini, yung mga lingla sa imuhang kinayang makasasala, hindi na ka magpaulit ko niya na. Bisan din may kasala ka ta, pero nga to, nga di na kita, gusto magpaulipon pa niya. So nana ang power, nana ang balang espiritu. Do not get drunk with wine, but instead be filled with the Holy Spirit. So nana, ang balang espiritu nga maglihok sa itong kinabuhi, sa diyang limpyo kita sa tubangan sa Diyos, mao na ni siya ang counter-attack, counterfeit sa itong old sin nature. So the power source for the Christian life, no? Muna ni power source for the Christian life. Muna ni sa Christian way of life, nagmadaugo na kita. Sa Christian way of life, muna ni nga, nagproduce na kita ang divine good. So we recover and maintain the feeling of the Holy Spirit through naming our sins to God the Father, Christian 1:9. So, mo gini atong pagkabuhaton kay nakasala ko man kita. Pinagi sa atong huna-huna, sa atong buhat o sa atong paglitok, gamit yung Christian 1:9. Para magpabiling kita nga kanunay, maintain kita in fellowship with God and in the feeling of the Holy Spirit. So muna ang Christian way of life mo, importante kayo na masabtan na to sa phase 2 plan of God. Ang phase 2 plan of God is the Christian way of life for believers in time. Now, dito to sa last judgment. In studying the description of this awesome judgment, remember one thing. Yung awesome judgment din, no? Remember one thing. The word sin is never mentioned. Bisan man dito sa last judgment, sa great white throne judgment, no? Remember one thing. Yung lumiginin siya. The word sin is never mentioned. Ngano ka, nga di man gyud paghisgutan ang sala. Sin is never an issue in either salvation or the last judgment. Ang sala dili na mo'y issue para sa kaluwasan o bisan man sa great white throne judgment, no? Dili na mo'y issue. Ngano man, bayad na sa cross ang tanang sala. Complete payment has been made for sin. Kumana, bayad ng tanan. Christ's substitutionary work removed the sin barrier between God and man. So, kumana.
Nag-substitute na si Jesus Christ, no? Pag bayad, pagtrabaho, pag-remove sa tanang sala nga nahimong barrier between God and man. So unlimited atonement gives all mankind access to the benefits of Christ's redemption. Why? Then, do so many refuse to step through the door to freedom from the sin nature and spiritual death. They prefer to rely on their own good deeds rather than the grace of God. Mamani sa ka-problema ba? Daghang kayong mga tao nga nag-prefer sila o nag-rely sila sa ilahang good deeds, sa ilahang mga abilidad, sa ilahang mga mayong buhat, rather than the grace of God. Mao gini ang kasigarang failure. Ang wala masabti sa tao ang the grace of God. Muna sa kada ko nga problema yan. Kung ang grace of God din nag-iskot na tungod sa finished work of Christ on the cross. Kung kay ikadugang, hindi na pwede mo makuhaan ka na siya. So the biblical account of the last judgment illustrates their foolishness. No? So God's invitation to the entire human race is leave the slave market of sin. So morning, God's invitation. How? By believing in Christ, who paid the penalty for our sins and the sins of the entire world. The morning invitation in Jesus Christ. Leave the slave market of sin. Biya diya sa pagkaulipon sa sala. Kung saan pamagi nga makabiya ka rin by believing in Christ, who paid the penalty for our sins and the sins of the entire world. So Christ was our substitute. Therefore, depend only on His work. Dapat magsalig lang ito siyang buhat. Ultimately, every member of the human race faces this issue. Will you depend on the work of Christ, redemption, and unlimited atonement, or will you depend upon your own human works, your good deeds? O mga delikado, magsalig ka sa itong kaugalingong abilidad, no? Magsaligan ka sa itong kaugalingong abilidad, equals nothing din na siya. Kaya dili sa itong abilidad, dili sa itong mga buhat, dili bisan man sa itong mga ginaisip, no? Kundi purely believing on the work of the Lord Jesus Christ. So many people believe good deeds are the basis of salvation. Yes, daghang kayong tao nga gatuon ini nga magbinutan gyud sila para magawa sila. Nagtuod gyud sila nga sila gyud makaluwas sa ilang kaugalingon. O napay ubang naghunahuna niana na sila nagkaluwas sa ilang kaugalingon. So this Satan-inspired lie has been perpetrated by all manner of confused people and religious organizations, including so-called evangelicals. Kini, delikado ni kay kasagaran sa mga evangelicals, mo nilang panguna-una. Magbuhat din sila maayo, makakontribute din sila sa kaluwasan, ang ubang pagyod nga sila makaluwas silang kaugalingon. So muna yung sa kabantayanan. No? Ang makaluwas lang yun na ito ang grasya sa Diyos. Igo ragita nga may response sa grasya sa Diyos. May response sa tawag sa Diyos. Kung sa diyang may response kita, ihatagan kita sa grasya. Grasya ang kaluwasan. Hatag ang kaluwasan. You may have heard an evangelist preach about the last judgment, dramatically condemning a few conspicuous sins. Siguro, mga evangelist, no? Yeah,
Magsulti dayon sa ilahang mga sala sa ilang giwalihan. So he thunders. You remember those wicked sins you have committed. God's going to call you to account. So, magbantay ta niya na, no? May mga evangelist nga na, no? Manubag mo sa inyo ang ginabuhat. Sa evangelism, sin is not the issue. Sa evangelism, the death of the Lord Jesus Christ is the issue. Ayaw na sila hadluka sa ilang sala. Bayad naman na ilang sala. Tayo ino na to sila nga, pagpadayon gani kasi mong pagpagkasala, may impierno kayo. Dili na na inana, no? Intimidation na siya, no? Ang gikinahanglan nga makasabot sila sa gibuhat ni Jesus Christ sa cross. So, there are grimaces and groans among the listeners, and with a collective sigh, they think, I have had it. Now, ato daw ang panahon ng grimaces o kining mga groans, no? Pag-agulo, no? Kadali, no? So, pag ingon din there are grimaces and groans among the listeners, and with a collective sigh, they think, I have had it. So, ang grimaces din naghisgot may tungod sa mga maot o mga pag-agulo, may tungod sa mga nagapaminaw. Sa walihan sa mga evangelist nini, isulti kini nga to kanila, ug samtang nadunggan nila, ilang makita ang ilahang makasasala, pagkangilad, para sa ilaha, pagkahugaw, and groans, nagkagulo among the listeners, and with a collective sigh, they think, I have had it. Yes, samtang nagkapaminaw sila sa usa ka evangelist, mingon sila nga, yes, yung anak ko, nabuhat na ko na siya, no? Now, nothing could be further from the truth. God will not mention the unbeliever's sins of the last judgment. Just remember, as a great way to judgment, ang tanang sala, dili na hisgutan dito. Tanang nilang sala, dili na hisgutan. Gitawag kini siya sa balaod, the law of double jeopardy. Ano sa mga the law of double jeopardy? The law of double jeopardy must be applied. Meaning, you cannot be tried twice for the same crime. So, dili pwede ang paghisgot na usab sa sala dito sa Great White Throne Judgment. Kay humana ang sala, impas na nabayaran dito sa cross. Basta dili na siya pwede hisgutan pag-usab. So, the law of double jeopardy must be applied. So since every sin has already been judged at the cross, sa 1 Peter 2:24, and since Christ will be the judge of the last judgment, sa John 5:22, he cannot mention that which has already been judged. Gibayaran na ito niya sa cross, tanang sala. Unya, niya ng panahon na siya pagid ang judge sa Great White Throne Judgment. So, imposible nga iyang paghisgutan pag itong sala, nga siya na mismo ang nagabayad niya. So, he cannot mention that which has already been judged. Morning ngayon sa Revelation 20:11, and I saw a great white throne, and him there is Jesus Christ, who sat upon it, from whose presence earth and heaven fled away, and no place was found for them. Sa Revelation 20:11. In the scripture, white represents righteousness. In his first advent, Christ, who never sinned personally, was judged for our sins. But at the great white throne, great white throne,
He is the righteous judge. The only people trying to escape from this judgment are unbelievers. So, ang paghahukman nining panahon na sa last judgment, kadto lamang mga unbelievers. People who never believe in Christ, people who never believe in Christ as Savior during their lifetime, they will be resurrected to stand before Him in judgment. Ay footnote diri atong pagkatanawon, no? Ngayon, God guarantees that every member of the human race has equal opportunity to believe in Jesus Christ as Savior. So, very nagayon, sa and I saw the dead, that means spiritually dead and believers, the great and the small. The great diri katong mga dagkong tao, mga edadong tao, and then ang small diri katong mga tao nga wala maildi, no? Siguro mga mag-uuman ng small diri, siguro wala nakasuroy og syudad, wala naka-eskwela, mo ni mga small. Ang great din siguro mga politiko ni sila, mga hari, mga presidente, mga sikat nga tao, mga artista, mo ning the great and the small, standing before the throne. Mo atubang na sila dito sa trono ni Jesus Christ. Mo atubang sila sa judgment ni Jesus Christ, sa great white judgment. And books were open. Kumani, libro, mga libro ang pag-abrihan din. And another book, tatupan ay books, na book, no? And another book of a different kind was open. Napo sa kabuk ng pag-abrihan, which is the book of life. And the dead were judged from the things which were written in the books. So, ang katong mga patay daw, pagahukman from the things which were written in the books. Hukman sila sumala sa nakasulat sa libro. According to their deeds. No, nganong according to their deeds man? Gitawag sa Griego, gitawag siya erga. Erga, works. Sa Revelation 20:12, no? Pagahukman sila, pinasikat sa ilang buhat. Just remember, no, wala gimension ang sala, no? Kundi ang ilang buhat ang ginahukman diri. Sige, atong padayon na eh. At the judgment scene, there will be two sets of books, duha ka libro. One is the book of life, which includes the name of every person who has believed in Christ. So tanang mga nagtuo kang Kristo Jesus nasa book of life. The unique aspect of the book of life is that originally all members of the human race were listed. Mo ni ang pinaka-unique, sa tawag ni unique. Basta unique kay siya, no? Unique kay siya nga libro tungod kay sa pagsugod niini ang tanan nga mga pangalan sa tanang tao sa tibuok kalibutan nasa book of life. Pero pag-abot sa Great White Throne Judgment, daghang mga pangalan nga nangawala. Daghang mga pangalan nga na-erase. O ang nabilin, kato na lang mga magtotoo ng mga pangalan. So however, when anyone dies without believing in Christ as Savior, his name is blotted out. So mo ni siya, no? Di-blotted out ang iyang pangalan. Sa diyang namatay siya nga wala mo to kang Kristo Jesus. Psalm 69:28,
Revelation 3:5, ang isa sa 1 John 5:5. Now, the second set of books is the book of works. So, nanay book of life dito, ang book of life para to sa tanang mga magtotoo. Pero sa wala pa ang Great White Throne Judgment, nakasulat ang tanang pangalan dito, gikan sa permirong tao hangtod sa katapusan. Pero kada nay magtotoo nga kada nay tao nga mamatay nga dili magtotoo, pagapapaon ang iyang ngalan sa book of life. Pag mabilin kato na lang mga magtotoo. Now, there is a second book, sa second set of books, is the book of works. Mani, mga buhat, mga libro sa buhat na siya. So, volumes and volumes listing all the deeds or works of the unbelieving members of the human race. So, perting daghana kini siya, tungod kay ang tanang mga mayong buhat sa mga unbelievers nakasulat diri sa book of works. Naon sa kay rason nga ngano nakasulat ng ilang tanang mga mayong buhat diri. Samantalang sa book of life igo man lang nasulat ang pangalan lang sa mga magtotoo. Pero diri nakasulat ang ilang mga buhat na ato ning tanaw sa boss. Notice that the unbelievers who have been resurrected, yes, ma-resurrect po sila at the end of the millennium. Pero mo lagi na, matubang sila sa Great White Throne Judgment. Dili sila resurrection for eternal life, kundi resurrection sila para sa condemnation to the lake of fire. Ano? So that the unbeliever who have been resurrected, called the dead. Isa man yung dead din ito mga nangamatay. Then are judged according to their work. So pagahukman sila, base sa ilang mga buhat. Mga buhat ang pagahukman. Dili sala, no? So mga mayong buhat nila na naka-record dito, siguro katong mga politiko, nalista dito ang ilang pagpasiminto sa inyong kalsada. Siguro, ang uban dito, nakamisyon ang ilahang pag-donate sa mga kapilya, siguro ang pagpakaon sa mga kabos, no? Mga philanthropist sila, no? So na dito, mga nakasulat silang works, kaya nagtuloy sila nga ang ilahang works makaluwas. Dito, nakasulat dito ang ilang pag-adto sa simbahan. Kada adlaw din sila nag-adto sa simbahan. Sulat dito. Kanya dito sa simbahan, nagaluhod sila. Kasulat po ang ilang mga pagluhod. No? Works, gabi good. So, nakarecord naman ang works nila. So, not according to their sins, no? Dili sila pagahukman, pinasikad silang sala, kundi according to their works. In this context, works does not connote personal sin, because the sins of all humanity were imputed to Christ at the cross. So, dili itong ilang sala, itong kaya sala, wala na, tungtong na sa baga ni Jesus Christ, kipasangin na kang Christ Jesus. And have already been judged. Kumanag, hukman na ni Jesus Christ ang sala. So, dili na ma-mention ang sala. Therefore, sins are never the basis for indictment at the last judgment. Ang sumagot sa indictment. Dili na pwedeng kasuhan ka o i-trial ka o pasanginlan ka sa imong sala sa last judgment. Wala nilabot ang sala. Dili na pwede hisgutan ng imong sala sa last judgment. Condemnation of the unbeliever is based solely on human works. So sa ito pa, ang condemnation sa usa ka dili magtotoo, base lang yun sa iyang gitawag human works. Maning human works nila, nakasulat sa book of works. So the only good deeds left open for examination and judgment. Tomorrow ning pagahukman dito, ay ilang mga good works. Now why?
When an unbeliever rejects the works of Christ, he has only his good works to rely on a substitute. Mo ni hitabo. Kung ang usa ka tao wala mo tuo sa work ni Jesus Christ, of course, ang opposite nini, nagsalig siya siyang works, siyang good works, nga mo'y gituuhan niya nga magbinutan ng Diyos ko pagayo, magbigay ko niini, di na ko mangabit, di na ko mamakat, di na ko manglibak, di na ko mangaway. So, mo giniyang una-una, magbinutan di ko pagmayo, para hindi ko ma-imperno. So, wala niya gituuhan ang work ni Christ, nagsalig siya sa iyahang good works. So, these works can never measure up to God's perfect righteousness. Now, mo niyang problema karon. So, dito sa hukmanan, ang iyang good works, dili pwede, dili enough, nga makatupong sa perfect righteousness of God. Naon sa may buti pasabot nini. Ang buti pasabot nini nga ang standard sa Dios is perfect righteousness. Siya nasa righteousness. Nasa good works. Pero ang iyang righteousness dili makapasar sa righteousness of God. O ang Dios, may balo kita nga ang Dios is perfect righteousness siya. Mabitaw lang, kanunay na ako nang ginapasabot yun sa mga membro na to. Nga dito sa langit, ang makasulod dito, ang matarong lang Diyos. Walay usa ka naisala nga makasulod sa langit. Wala Diyos. Ug busa, kung atong basihan ang buhat sa usa ka tawo, dili gid siya mamalangit kay ang buhat sa usa ka tawo dili man makapasar sa perfect righteousness of God. Pero ang usa ka tawo nga mituo sa work of Christ, sadya mituo ikaw kang Kristo Jesus, mituo ikaw sa buhat ni Jesus Christ, nga mo'y buktong pagi para sa imong kaluwasan. Ang work ni Jesus Christ mo'y makaluwas na to. Pag tuo nimo nini, hatagan kag perfect righteousness sa Ginoo, tagaan kag positional righteousness nga equated sa pagkamatarong sa Dios. Busa sa timbangan sa Dios, ikaw nga nanay positional righteousness og siya nga righteous pud siya, nakapasar na ka sa standard sa Dios. Ug busa makadto na kay langit. Munay problema niining mga unbelievers. Ayon na guna-una atong mga unbelievers nga makasasala. Kini lang sa mga unbelievers nga mga matarong. Mo man ilang kapital gyud, no? Now, diri sa Isaiah 64, diri sa Isaiah 64:6a nagingon, for all of us have become like one who is unclean. So, kitang tanan daw, no? Naisama kita sa usa nga unclean. Nagpasabot makasasala. And all our righteous deeds are like a filthy garment. So, yun nga pagkasulti diri ni Isaiah. Pag yun niya nga, and all our righteous deeds are like a filthy garments. Ako nang i-explain kay butan kini siya nga makadto na to, no? Pag ingon pa niya din nga, and all our righteous deeds are like a filthy garments. Kung sabi, righteous deeds good, no? Mga maayo good nga ginabuhat na to. And that means human righteousness. That means human good. Itong gitawag na itong tawhanon nga kaayo. Human righteousness, human good. So, muning gisgutan. Ang human righteousness o ang human good, gisulti ni Isaiah nga sama lang daw siya sa mahugaw na trapo. It is like a filthy garment. Now, unsa ka nga nang gihisgutan ni Jesus, ano kang gihisgutan ni Isaiah diri ang filthy garment? Unsa dining filthy rags nga gihisgutan diri, no? Now,
kinahanglan makuha na to ang quote ipasabot ni Nino para ma-appreciate na to ang Word of God. Ang filthy garment diri nga gisgutan o trapo, hugaw nga trapo, ang kini daw pagkamatarong sa tao, sama lamang daw sa mahugaw nga trapo. Ang gisgutan ni Isaiah diri nga mahugaw nga trapo, naghisgot ni tungod sa trapo sa hugaw sa babae, nga diin panahon sa ilahang, di ba na medyo ang mga babae, no? So pagdugoon sila, kini nga garments, mo ni ang itrapo, mo ni trapo. So mo ni describe ni Isaiah nga, ang inyong pagkamatarong sama lamang sa mahugaw nga trapo sa usa ka babae nga gidugo. Sorry kung nanangawon ha. So, nga naman day, unsa man day kung ang babae gidugo, no? Unsa man day naa sa tiyan sa babae kung ang babae gidugo siya, no? Buti pasabot nga kung ang usa ka babae gidugo, walay kinabuhi sa sulod sa iyang tiyan. Gidugo siya. So manang mahugaw nga trapo. Kini di ay babae pagadugon di ay gilabay di ay nila ang ilang hugaw nga dugo. Para mag-change na pod og bago mga fertile na pod nga dugo, no? So, ang hitabo, ang usa ka babae pagdugon siya, nagpasabot nga dili buntis. So, wala nag-produce siya og kinabuhi. So, ang gihisgutan diri ang righteous deeds sa usa ka tao nga nagbuhat siya matarong, bisag unsa ka righteous ang iyang gibuhat, sama lang siya sa filthy garments, sama lang siya sa filthy rags. Nga ang iyang righteous deeds dili makaproduce og kinabuhi. Buti pasabot, ang iyang mayong buhat dili maghatag kaniya og kinabuhi nga walay katapusan. Dili makaproduce og kinabuhi nga walay katapusan. It is like filthy garments. So munang buti pasabot dihan ni Isaiah sa Isaiah 64:6-8. So, kung ang usa ka tawo gani maghunahuna gani siya sa iyang mayong buhat nga may makaluwas, disgrasya gyud na. Kaya ngiyang mayong buhat sama lang sa mahugaw nga trapo, dili makaproduce og kinabuhi, dili makahatag og kinabuhing walay katapusan. So, mo ni ang pasabot diri sa Isaiah 64:6a, no? Now, nito karon sa the case of Charlie Brown. Kung tanawon ni si Charlie Brown, usa ka illustration ni ha. Basin moingon mo diha nga naghukom na tayo ni, no? Wala ha. Na tayo illustration. The case of Charlie Brown. Charlie Brown is standing before the judge in heaven, the Lord Jesus Christ. The angelic clerk turns to the books, in the book of life, but finds that Charlie's name has been blotted out. So, itunol na sa angelic clerk ang katong book of life. Pag ato pa basa pa sa book of life, ang Charlie Brown, wala na dito. Gipapa na. Then he died without believing in Christ as Savior. Bot pasabot nga, namatay kini siya, na wala siya magatuo kang Christ, ingon niya manluluwas. However, an impressive number of good works are recorded for Charlie in the book of works. Dito sa book of works, duha man to ka libro, book of life, book of works man to. Pagkadto sa book of works, perting daghanag agi, sumuni. Charlie Brown was regarded as a successful businessman. Apating datuwa din si Charlie Brown, no? So through hard work and shrewd management, he had accumulated a fortune. So nadako gid siya. He was good-hearted and philanthropic. Kuya po siya kinaya, no? Maayo siya kasing-kasing.
manggihatagon siya, philanthropic, so giving large sums of money to numerous charities, as well as supporting many other worthy causes. Sabi dyan, di basta-basta niyang kamayo. He never forgot the poor and the needy. Habang ko siya sa mga kabos, sa mga nagkinahanglan. He joined a church and financed a new building. Recorded gyapon dito, natanan, no? Nagtabang siya sa simbahan. Charlie had been an outstanding leader of his community and succeeded in many benevolent endeavors. Hindi basta-basta nga tao si Charlie Brown. No? From the human viewpoint, he was truly wonderful. So kung tanawon siya, para lang sa mata sa tao, Charlie Brown, nindot di kayo. Pwede na rin mundagan o politiko, daog yun eh. No? Nindot yung kinabuhi. So his list of good works was long and remarkable. Una, no? Muna ang nakarecord sa Book of Works. Ang tanan ng mga agi, mga mayong agi ni Charlie Brown, niabot og 1,275,324 good works are recorded in the Book of Works under the name of Charlie Brown. Kasi hindi ka na mayong agi, no? Niabot og 1 million, no? Apa yung mga pagkapin nila, 1,275,000, no? Pwedeng mayuhag yung tao. Now, what an enviable account. What an enviable account. Charlie had really worked hard. He had been a phenomenal do-gooder. Gitawag siya, phenomenal do-gooder. No? Kung gini, mayo na tao ni siya. In Charlie's thinking, this tremendous accumulation of good deeds far outweighed any failures, no? Buti yung pasabot nga, mayog niya kung ibuhat. O layo kayo ko sa gitawag na mga kapakyasan o failures. Now, surely, heaven will open wide and Charlie will be received with ruffles and flourishes. Mo gini yang una-una, malangit di ko ini kay nagtinarong di ko sa atong pagkinabuhi sa kalibutan. Butang di ko nga tao sa kalibutan. Dili ko dalo nga tao sa kalibutan. Mangyatagong ko, matinabangon ko. So, o giniyaw na. So surely heaven will open wide and Charlie will be received with ruffles and flourishes. Tragically, for Charlie, all the good deeds in the world will not open the door to heaven. Muna isa ka problema. Kaya kiniling atong mga mayong buhat sa kalibutan, dili ni mao ang pultahan padulong sa langit. Disgrasya, no? Madisgrasya si Charlie Brown dire, no? Now, unsa man di ang gisigutan sa Titus 3:5. Ang Titus 3:5 nga ingon, he saved us not on the basis of deeds which we have done in righteousness. Now, mo ni nakaproblema kay Charlie Brown. Kay dili man di ay nagabase sa atong mga binuhatan nga di ay nagabuhat kita diha sa pagkamatarong. But according to his mercy man di ay ang kaluwasan. According to his mercy by the washing of regeneration and the renewing of the Holy Spirit. So ang mercy diri ang gisgutan mao tong gibuhat ni Jesus Christ sa cross. Ang washing by of generation diri naghisgot may tungod sa usa ka magtotoo nga mituo o busa na born again siya. Ang renewing by the Holy Spirit ay ang gisgutan din well, ang balang espiritu atong nakita din na nahimo siyang espirituhanon pag-usab spiritual birth. So, manang gisgutan sa Titus 3:5. So his ledger, nakasulat man dito sa iyang Book of Works, his ledger of 1,275,324 deeds all add up to man's relative righteousness. Kitawag siya relative righteousness or minus R. So his hard work had not canceled his debt with God.
he still fell short of God's perfect righteousness. So, ang iyang righteousness, dili gyapon makakompete sa righteousness of God. Bisag unsaon niya patong ang iyang 1,275,324 good deeds, kung ibutang sa timbangan sa Ginoo ang pagkamatarong sa Dios, dili gyud malabwan bisan man sa pagkamatarong ni Charlie Brown. Busa sa hukmanan dito sa Great White Judgment, siya pagahukman gyud ni tambog sa linaw ang kalayo. So morning, no? So if Charlie were to qualify to spend eternity with God, no? He must possess plus righteousness. Dapat makaangkon ko siya og righteousness nga gihatag sa Dios ngadto kaniya para makapasar siya sa standard. Pero kaya ang gisaligan ang iyang righteousness, ang iyang righteousness dili maka-equate, dili maka-equal sa righteousness of God. Busa, mankind can receive God's righteousness in only one way. Sa langit kapamagi nga ang tao makadawat sa God's righteousness. Ang sana, by imputation at the moment he believes in Christ as Savior. One sa 1 Corinthians 1:30. Ang usa ka tao makabaton lang siya imputed righteousness, tagaan siya 100% sa pagkamatarong sa Dios, nga diin makapasar na sa standard sa Dios ang iyang pagkamatarong, sa diha nga siya mutuo kang Kristo Jesus niyang ginuog ng dalugan. So, for what does the scripture say? And Abraham believed God, and it was reckoned, imputed to him as righteousness. Pagtuo, no? Pagtuo, hatagan ka, i-impute sa imong righteousness. But to the one who does not work, but believes in him, who justifies the ungodly, his faith is reckoned as righteousness. Morning gitawag na tawag, imputed righteousness. So for Charlie and every unbeliever at the last judgment of Christ, it is too late. The transaction from slavery to freedom should have been handled during his lifetime. Na wala naman tayo panahon, basta magkapanginaw to nga inyong masabta, inyong mainom kuman kinabuhi ni Charlie Brown. So this is the way Charlie balance sheet looks in the book of Works compared to that of Job Brown, a believer whose balance sheet remains in the book of life. Dili ta magsugod sa Sabado sa puntag ng sab, no? Atong pagkatunan kini siya kining debit, no? Name, debits, credits, and balance. Muratag po nini, muratag accountant nini, no? But dako kini siya kahimuan sa tuang pagtuon sa pulong sa Dios. Sige, mag-ampot ha. Amahan na mo nga Diyos, salamat yun sa panahon nga magihatag nga ni kanamo, nga din kami nagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, bisan man sa mga illustration, sa mas kinabuhi ni Charlie Brown, ako kini siya kahimuan sab sa among mga kinabuhi nga dili gid ang among mga maayong buhat ang makaluwas. Dili purely ang buhat yun ni Kristo Jesus nga among ilatuuhan nga diin tagaan kami pagkamatarong nga iya sa Dios. Father God, salamat sa mga kanak kanimo nga makugihon nga nagatuon sa mong pulong. I pray for them nga diin madugangan pa gyud ang ilahang pagtubo natos pagkahantong nga diin dili na gyud sila mosibog, dili na sila mas-shaken silang pagtuo, pagsalig nga kanimo, mapabiling sila nga ligdong, strong, kailang spiritual nga pagkinabuhi. Father God, salamat ng tanan, akong ginauli ang tanang pagpasalamat, pagdaig, kung sumaya na kanimo, pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, akong Diyos at akong manluluwas. Amen.